Inihanda ng isang grupo ang kanilang protesta laban sa umano'y dumaraming insidente ng mga pagpatay sa mga kumukontra sa pagmimina. Isasabay nila ito sa paggulitan ng International Human Rights Day bukas. Ang mainit na balita ni Jamsi Sante. Isang sasakyang kalahating military tank at kalahating backhoe ang effigy na susunugin ng mga militanteng grupo sa kanilang protesta sa Mendiola bukas para sa International Human Rights Day. Ayon sa grupong karapatan, simbolo ito ng tangke ng militar at ng backhoe ng mining companies na inaakusahan nilang nasa likod ng dumaraming insidente ng pagpatay sa environmental activists at indigenous people. Entry ng mga mining corporations sa mga lupa nila to get the minerals in those lands tulad ng gold, ng copper, ng nickel. Napakayaman kasi ng Mindanao no? Lalo na yung Mindanao area. Marin itong tinututulan ng mamamayan and hindi lang sila ninanakawan ng lupa, ninanakawan din sila ng buhay. Naniniwala ang grupo na dumarami ang pagpaslang sa mga kumukontra sa pagmimina dahil sa umunay pro-mining na polisiya ng Aquino administration. Sa tala ng karapatan, may higit 1,200 kaso ng extrajudicial killings ng Administrasyong Arroyo ang hindi pa nalulutas. Nadagdagan pa ito ng mahigit 100 kaso ng extrajudicial killings sa kasulukuyang administrasyon. Mahigit 30 daw sa bilang na ito, mga environmental activists at indigenous people na pinaslang sa Mindanao. Noong Nobyembre, bumuo si Pangulong Aquino ng Interagency Committee na tututok sa pagresolba sa mga kaso ng human rights violations. Pero ayon sa karapatan, hindi ito sapat. Dapat daw maipakita ng gobyerno na may napaparusahan dahil sa extrajudicial killings. We are tired of super bodies Ginawa na rin to ni Pangulong Arroyo. May task force, may commission, may super bodies. Pero wala pang nahuhuli at nakukulong for human rights violations. The most famous example is General Palparan, na hindi pa hanggang ngayon hindi pa naaaresto. Bukas, sa abot sa 2,000 raw ang poprotesta sa Mendiola para himukin ng gobyerno na tuparin ang pangako nitong papanagutin ang mga lumalabag sa karapatang pantao. Jamsi Sante, GMA News.